Welcome to Walang Halong Eme Podcast. Real talk, raw feels, walang halong keme. Ako si Pepper Crayons kasama si Barbara, and every episode, we dive into life struggles, joys, and everything in between. Kaya tara, kwentuhan tayo! Hi mga ka-eme! Welcome to another episode ng aming podcast na Walang Halong Eme Podcast. This is your host, Pepper Crayons, and today, isa sa pag-uusapan natin or what we're gonna be talking about is isa sa pinakamabigat pero sobrang relatable na topic, which is family expectations. Hi everyone! Ako si Barbara and grabe, ang dami nating pag-uusapan for today's video because lahat tayo dumaan sa pressure ng expectations, whether sa school man, sa career, or even sa relationship. True! Kaya today, we're gonna be talking about how to balance your dreams with what your family expects about you without losing yourself in the process. Okay, unang tanong, Char. Bakit nga ba sobrang bigat ng expectations ng family? I guess, yung mga expectations na yon, it actually comes from a place of love. Siyempre, kasi yung mga pamilya natin, usually, yung iba naman kasi yung mga pamilya is medyo mabigat yung pinagdadaanan. Pero commonly, yung mga pamilya natin really wants the best for us. Kaya siguro, doon, meron silang expectations para sa atin. Pero minsan, hindi tugma yung idea ng best nila sa kung ano mang gusto natin. Cultural and generational factors din siguro come at play dahil doon sa mga situational na yun. Lalo na sa Filipino families, di ba? Parang ang daming nakasandal sa success mo. Exactly. Minsan nga yung success mo ay hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa buong pamilya. Yes. So, Peps, I'm gonna ask you. Ano yung common struggles na na-experience ng mga tao dahil sa expectations ng family nila? Good question. Parang napaisip ka dun. Totoo. Pero, siguro, some common struggles would be, number one, sa career choices. Parang, yun. Parang ito, medyo relatable, especially sa mga students natin dyan, or kunyari, sa lahat sa atin. Yung magka-college pa lang. Yung mga like, pagpili ng course mo. Kasi, kunyari, gusto ng family mo na maging doctor ka, maging lawyer ka, maging teacher ka, or maging kung ano man ang gusto mo sa buhay, kung anong gusto nila para sa'yo. Tapos ikaw, ayaw mo nun. Gusto ng parents mo na maging doctor ka. Pero gusto mo maging teacher ka pala. Gusto mo maging interior designer ka pala. Gusto mo maging artist ka. Doon sa career choice na yon, doon magsistruggle ka na. Kasi parang mako-confuse ka whether tama ba yung to follow ba kung ano bang gusto ng pamilya mo para sa'yo or kung ipo-pursue mo ba kung ano yung gusto mo personally. Next one would be pressure to succeed at a specific age or a specific stage sa buhay mo. For example, palagi kang tinatanong kunyari, nasa mga 29 years old ka na or early 30s. Tapos wala ka pang jowa, wala ka pang asawa, ganun. Kailangan ba talaga may jowa? Minsan, nape-pressure yung mga tao dahil sa mga pamilya nila. Kunyari, sa kakapasko lang, di ba? Merong business party, palagi tinatanong, uy! Nasaan na si ano? Nakapag-asawa ka na ba? Ba't wala ka pang asawa? Bakit wala ka pang anak? Mga ganon. Palaging merong pressure mula sa pamilya natin. Bakit si ganito, si pinsan mo is ganito na? Bakit ikaw, ganyan ka rin? Bakit hindi ka pa na-promote sa trabaho mo? Bakit hindi ka pa nakagraduate? Bakit ganito? Madaming mga tanong-tanong. And then, the next one is living for their approval. Kumbaga, hindi ka na nabubuhay para sa'yo, kundi nabubuhay ka na lang para maging masaya yung pamilya mo or parang wala silang masabi for you kasi sinusunod mo kung ano yung gusto nila. Kumbaga, sila yung dedictate ng buhay na meron ka. True. Ang bigat, no? Lalo na kasi parang nawawala na yung
sarili mo. Kasi lagi mo na lang iniisip kung paano mo ma-meet yung expectations ng family mo. Oo, paano sila Nawawala ka mapasaya. na in the process. Kaya nga mabigat siya sobra eh. Totoo siya. And that can lead to burnout or resentment. Or lalayo talaga yung loob mo sa kanila. Kumbaga, kung meron kayong family gathering, ayaw mo nang umattend kasi nakakasawa na yung mga tanong nila sa'yo, na-pressure ka na parang lahat naman ginagawa mo pero hindi pa rin nila yun makita kasi yung hinahanap nila is wala pa sa'yo. Kasi siguro ayaw mo pa. Tapos sila kulit ng kulit sa'yo para lang whatever. Diba? Yes. So, okay. So, paano natin mababalanse ang expectations nila and at ang mga pangarap natin? Paano nga ba? O, Medyo paano? mahirap siya. Lalo na pag iba-iba yung gusto. Pero paano mo mababalanse? Siguro, number one is to communicate like openly. But I know na Mahirap. number one pa lang pero napakahirap ng gawin. Kasi especially sa mga pamilya natin, okay lang kung yung parents mo or yung family mo is medyo open. Pero minsan, wag na tayo maglokohan. May mga pamilya talaga tayong medyo hindi nakakaintindi or parang paintindihin. Oo. Kumbaga, ayaw nilang makinig sa'yo kasi palagi sila yung tama. Ayaw nilang magpa-correct kasi mas matanda sila sa'yo, mas bata ka. Feeling nila, alam nila. Oo, alam nila lahat. Yun, medyo number one pa lang, mahirap na. Pero, I think, it's worth a try to communicate openly kung ano ba talaga yung gusto mo, kung ano ba talaga yung pangarap mo, bakit yan importante sa'yo, kung ano yung mga ayaw mo. Minsan kasi, though hindi sa lahat, hindi siya applicable sa lahat, minsan, ang kulang lang natin sa mga pamilya natin is hindi tayo nag-open up din minsan sa Ang kanila. hirap naman kasi Oo. mag-open up. Kasi nakakatakot na, di ba, ma-reject ka, or parang pagalitan pagsabihan ka. Oo. Mahirap siya. But, minsan, It's hindi, helpful, right? hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi naman tayo nagsasabi. Di ba? So, I guess it's worth a try na at least inopen mo yung side mo para na maintindihan ka. And para aware sila. Then, the second one would be set boundaries. Okay, boundaries ngayon are very common na. Parang napag-uusapan na siya, which is a good thing. Na parang, it's okay to Decline. to say no. Kasi may mga bagay talaga na hindi mo kaya or ayaw mo talaga. And it's perfectly fine to say no on things. But, mahirap na naman siya gawin. Lalo na sa Siyempre, pamilya mo diba? oo. Parang ang hirap mag-do sa family mo. Kasi, minsan, pag nagno-no tayo sa mga pamilya natin, is meron silang mga sinasabing iba na wala kang utang na loob, pinalaki kita, ganito, so hindi mo, diba? Minsan ganon. Kaya nakakatakot din mag-set ng boundaries. Pero hindi naman kasi lahat ng family ganyan. Kaya, May nakakaintindi. meron ding hindi. Oo. Pero, For those na hindi. pero alam mo kasi, importante din, kunyari, hindi okay yung family setup nyo or may mga parte ng pamilya na medyo matigas yung kalooban or something like that. It's important pa rin to say no. Bakit? Para hindi ka maabuso. Okay, kunyari, financially. Kunyari, yung isang kapamilya mo is talaga nangungutang sa'yo. Tapos pag Hindi binabayaran. Utang. Parang thank you na lang pala. Oo. Tapos, pag sinanay mo kasi yung mga ganong tipo ng tao, Aabusuhin ka. is aabusuhin ka talaga. Tapos, pag may time na maghihindi ka, kasi wala ka naman na talaga maibibigay, edi ikaw pa masama. So, it's important na be kind to yourself then. Say no if hindi talaga kaya. Hindi mo naman kailangang i-please sila palagi. Kasi, ikaw din yung kawawa. Promise. So, that one was set boundaries, no? Tapos, number 3 is to compromise if kaya. If posible mag-compromise, mag-compromise kayo. Compromise meaning na mag-meet halfway. Kumbaga, nasusunod mo yung gusto nila, pero nasusunod mo pa rin yung gusto mo. Para happy. Win-win. Para walang gulo. Kasi sino ba namang gusto ng gulo? Next one would be
find a support system. Meaning, kung hindi ka nakakapag-open sa pamilya mo, at least meron kang support system. It can be your group of friends, meron kang mentor, or kunyari, open ka sa jowa mo, then your jowa could be your support system. What if wala kang jowa? O wala kang jowa, Or best like friends wala mo sa na lang. friends, yeah. Friends mo na lang. Meron ka ring second opinion whenever you try to do something. Kunyari, mapapaghingan mo ng advice, diba? So, yeah, I guess that's it. Alright. Sa mga tips na binigay mo, dun ako parang na sa communication. Because our family doesn't know sa mga struggles natin in life. Yeah. Diba? So, it's better na i-communicate mo. Pero sometimes kasi ang hirap, lalo na pag you're a low-key person or parang private person ka, parang di mo sinishare. Kasi, minsan mag-share ka ng mga struggles in life mo. Pero, nag-refrain ka, parang hindi mo na lang ginagawa because ayaw mong ma-disappoint sila or like, ayaw mong parang feeling nila, oh, you're so weak kasi ganyan, nahihirapan ka. Siguro, isa din yung sa reason bakit hindi na nakakapag-communicate. Maliban din sa mga sinabi mo, is also, what if makadagdag ako sa problema na meron sila? Pero, it's also important na i-communicate natin yung side natin para mas maintindihan nila tayo. And, so, pamilya mo yan sila, gagawa sila ng, what if, di ba, makatulong sila sa'yo? Makalighten the burden pa sila sa'yo. Di kasi knowing na meron din silang mga dinadalang problema, tapos mag-share ka pa ng struggles mo, parang downfall na talaga yun. Yes, isa talaga yun sa reason. Lalo na yung mga parents natin na ayaw nilang nahihirapan din tayo. Yes. Kaya ang hirap mag-communicate for some. It's difficult, but to better your relationship with your family and as well as para masunod mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, importante mag-communicate sa kanila. And then, they love us as much as we love them. Of course. Pero remember din na, oo, mahal ka nila. Pero huwag mo din kalimutan na mahalin din yung sarili mo in the process. Kasi kung hindi mo mahalin yung sarili mo, you will really allow other people, kahit pamilya mo pa yan, na maging toxic sa'yo, which is nakakasama na for you. And it will eventually cause na mawala ka sa sarili mo, or you will lose yourself in the process eventually. So, para sa mga listeners natin, ano ang masasabi mo sa mga nasa ganitong sitwasyon? Take it one step at a time na naman tayo. Legit. Kasi, I think it is the ultimate step naman talaga. Take it one step at a time. Kasi hindi mo naman pwedeng madaliin sarili. Hindi mo din pwedeng isolve yung problem na agad-agaran. Parang superhero ka, gano'n. May magic ka. Harry Potter ka lang. Pero legit take one step at a time. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na ma-please ang lahat kasi no matter what you do, no matter what you say, meron at merong masasabing ibang tao against you. Be it pamilya mo pa yan, kung sino man yan, meron at meron mo silang masasabi sa'yo. Kaya, take it one step at a time. Sabihin mo sa sarili mo na you're doing enough and focus on what makes you happy and comfortable, na kino-communicate mo naman yung side mo sa pamilya mo. And, yeah, that's it. Okay. And also, guys, don't forget, na unahin mo rin yung sarili mo. Diba? Minsan. Yeah. It's not selfish, diba? Oo. Be kind or love yourself. Unahin mo talaga yung sarili mo, diba? Hindi pwedeng mawala yung sarili mo sa process. Yeah. And don't forget na okay lang na unahin yung sarili mo. Diba? Because you cannot pour from an empty cup. You can't. Oh, diba? Gustong-gusto ko yan. Marami na talaga mo. Okay. Yeah, so, exactly. that ends our episode today, guys. Mga ka-eme. And we hope, again, na meron kayong natutunan sa episode na to. And hopefully, na-remind kayo na hindi mo kailangan maging perfect, na i-enjoy mo yung journey mo, hindi mo kailangang makipagkompetensya, kahit mismo sa pamilya mo,
Hindi mo kailangan ma-pressure because we all have our own timelines. Okay? And hindi mo kailangang magpasan ng lahat ng expectations ng pamilya mo. Balance lang. Ganun. So, this has been Pepper Crayons. This is Barbara. So, thank you so much for joining us dito sa Walang Halong Eme Podcast. Real talk lang, walang halong eme. Till next time, bye! Bye! Thanks for listening to Walang Halong Eme Podcast. Sana na-enjoy niyo ang kwentuhan natin today. Kung may natutunan kayo, kwento niyo rin sa amin. Feel free to reach out sa aming social media channels, linked in the show notes, or send us an email as well. We can't wait for our next chikahan. Hanggang sa susunod, kwentuhan pa rin tayo Walang halong eme. Bye!